Coach Tim Cone, bakit nga ba sinabi niya hindi na masama yung kanilang 2-3 win-loss record? At sino itong player na tinawag niyang dynamic at impactful player ng Barangay Ginebra? Ngayong season, ramdam ng Barangay Ginebra ang kanilang kakulangan sa lineup. Mas marami ang nawala kaysa sa nadagdag. At kung tutusin, ang tanging naging galaw lang ng Ginebra sa off-season ay ang pagkuha ng isang first round pick mula sa Terra Firma. Ibig sabihin, halos walang big name na nadagdag sa rotation ni Coach Tim. Kaya naman, limitado ang kanyang player rotation at kailangan niyang pagtiyagaan kung ano ang meron sila ngayon. Pero kahit na ganun, merong isang player na nag-i-stand out ngayon sa mata ni Coach Tim. Ayon sa kanya, he's dynamic, impactful, and expect teams to worry about him. At ang tinutukoy ni Coach Tim Cone, walang iba kundi si Jeremiah Gray. Oo mga chong, si Maya na 2 beses nang tinamaan ng ACL injury. Pero ngayon, unti-unti nang bumabalik ang kanyang prime form. Ayon kay Coach Tim, ay bukod kay RJ Abarrientos, si Maya nga raw ang one of the most skilled players nila in terms of pure basketball skills. Kaya kahit napakatindi ng pinagdaan ng injury ni Maya, nakikita ni Coach Tim na magiging maganda ang kinabukasan ng Barangay Ginebra with Jeremiah Gray. Lalo na't kailangan nilang punan ang iniwanang pwesto ni Jamie Malonzo na lumipad papuntang Japan. As of now, ay nag-a-average ng 10 points, 3.8 rebounds at 2.5 assists per game itong si Maya. Malaking improvement kumpara sa kanyang 2 points per game lang noong nakaraang All-Filipino. At kung titingnan, mabilis na nag-adjust itong si Jeremiah Gray at naipasok na sa starting 5 ni Coach Tim. Ayon nga mismo kay Coach Tim Cone, ay kaya niya nga raw pinasok sa starting 5 si Maya ay para makita nito kung gaano siya kaimportante sa kanilang kupunan at para makuha yung kanyang kumpiyansa. At mukhang effective nga yung ginawa na yan ni Coach Tim dahil consistent na maganda yung pinapakita ni Maya. Dagdag pa ni Coach Tim Cone, kaya raw pumuntos ni Jeremiah Gray mula sa guard hanggang small forward dahil yan sa kanyang size, vision at ability na kumuha ng rebounds. Malinaw na nakikita ni Coach Tim ang malaking potensyal ni Jeremiah Gray bilang susunod na impact player ng kanyang kupunan. At ayon pa kay Coach Tim, by the end of the conference ay makikita na daw natin yung prime ni Jeremiah Gray. Pero hindi lang player development ang pag-uusapan natin sa Ginebra. Pag-uusapan din natin ang kanilang team performance dahil kahit hindi maganda ang kanilang simula ngayong All-Filipino, ay nananatili pa rin positibo si Coach Tim. Sa ngayon, 2-3 na ang win-loss record ng Ginebra. At kung tutusin para kay Coach Tim, hindi na raw ito masama. Lalo na't mga bigating teams agad ang kanilang nakalaban sa simula ng All-Filipino. Sabi nga ni Coach Tim, ay mentally prepared na nga raw sila na magi-struggle sila sa All-Filipino. Hindi nga raw nila gusto yung kanilang 2-3 win-loss record, pero hindi na nga daw yan masama at kumpiyansa ito na makakabawi ang kanyang kupunan sa kanilang mga susunod na laro. Para sa akin mga chong, gaya ng sabi natin kanina, okay na rin para sa Barangay Ginebra na nakalaban nila agad ang mga mabibigat na kupunan dahil nakita nila yung kanilang mga problema at may panahon sila para mag-adjust para once na makatapat nila yung mga bigating teams na yan sa playoffs ay alam na nila ang kanilang gagawin. Kaya mga chong, ano masasabi nyo sa sinabi ni Coach Tim na hindi na masama yung kanilang standings? Ano rin yung masasabi nyo na unti-unti nang lumalabas ang prime year ni Jeremiah Gray? I-comment mo lang dyan sa ibaba.